have no weight and tears no bitterness. Where is death's sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. As morning breaks and earth's faint shadows flee, in a life in death, the Lord abide with me. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at isang maulan, mabagyo, mahangin na araw at tayo po ay nakikiisa sa ating mga kapatiran na dumaranas ng malakas na bagyo at hangin at yun nga po mga kapatid, sa umagang ito dito rin sa Dasmariñas, Cavite ay dumaranas po kami dito ng isang malakas na ulan. Kaya isang magandang bagay na meron po tayong prayer covenant every morning through St. Paul United Methodist Church at patuloy tayong nakakapagbigay ng oras para ipanalangin ang bawat isa at ipakita sa ating mahal na Panginoon na sa gitna ng unos, sa gitna ng pagsubok at sa gitna ng napakaraming trials sa ating buhay ay tayo ay patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon. At salamat din po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating prayer covenant at sa mga patuloy na ginagamit ng Diyos sa ating prayer covenant. Kaya halip po kayo mga kapatid, sama-sama po tayo magpuri at pagsalusaluhan ang tinapay ng ating buhay sa oras na ito. Kaya nga po, babasahin ko po sa inyo ang ating text ngayong umaga na matatagpuan sa Hebrews 7 verse 23 to 28. At kinuha ko po ito sa Tagalog. At ito po ang sinasabi. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit, si Jesus ay buhay magpakailanman. Kaya't walang katapusan ng kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus kung ganoon ang pinakapunong pari nakakatugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan. Sapagkat pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao, minsan lamang naghandog si Jesus. At ito'y magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili, may mga kahinaan ang mga pinakapunong pari, pinili ayon sa kautusan. Ngunit, ang dakilang pinakapunong pari na pinili ayon sa panunumpa ay ang anak na ginawang ganap magpakailanman. At ang ipinangako ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Tayo po'y pagpalain sa pagbasa ng banal na kasulatan at tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na kami ay inyong ginising sa panibagong araw ng aming buhay at
patuloy na pagsalusaluhan ang tinapay ng buhay at kami ay paalalahanan na sama-samang manalangin sa bawat isa at sa pinagdaraanan ng aming mundo, Panginoon. Maraming mga pagsubok, unos at bagyo na dumaraan, Panginoon. Subalit, ang iyong salita, ang iyong pagiging Panginoon ay nananatili magpakailanman. Kaya, Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan sa aming pag-aaral, pagbubulay-bulay, na nawa ikaw ang aming sundin at makalugdan ang aming buhay sa bawat oras ng aming buhay. Panginoon, nawa maging kalugod-lugod kami sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, napakaganda po ng text na tinuro sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Sabi dito, therefore He is able, once and forever, to save those who come to God through Him. He lives forever to intercede with God on their behalf. Mga kapatid, kahit anong gawin natin, mga kapatid, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Wala makakahigit sa ating mahal na Panginoon. No, even, sabi nga sa text, even yung mga priest, even yung mga pastors, no, nawawala ang kanilang mga buhay. Time will come, tumatanda, namamatay, pero ang ating mahal na Panginoong Jesus, no, ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. No, kaya mga kapatid, some Christians are afraid of committing the unforgivable sin and thus losing their salvation. But, as this chapter reminds us, we have a perfect priest unlimited by sin who is able to forgive every sin. He is the perfect priest and the perfect sacrifice, unlimited by any human weakness. No, mga kapatid, isang magandang paalala na tayo ay merong Diyos na sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga kamalian, karumihan, ay patuloy nating nalalapitan. No? Kaya nga mga kapatid, ang lesson ngayon sa ating ngayong umaga, na ano man ang ating mga pinagdaraanan, meron man tayong mga pagsubok na pinagdaraanan, meron man tayong mga kasalanan na nagawa sa ating mahal na Panginoon, sabi nga, lingid o hindi lingid, ay alam ng Panginoon ang ating ginagawa, pananalita at pag-iisip. May mga kasalanan man tayo nagagawa at anuman ang pangyayari ng ating buhay, ang Diyos natin ay mananatiling Diyos. No? Ang gusto lang ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. At aminin natin na hindi natin kaya ang lahat kundi dahil sa ating mahal na Panginoon. No? At patuloy nating isipin na wala tayong dapat alalahanin dahil ang ating Panginoon ay may kakayahan at patuloy na siyang merong kakayahan na tayo ay iligtas sa ating mga pamumuhay. Dumaraan man tayo sa napakaraming pagsubok, ang ating Panginoon ay ang siyang nagpapaalala at patuloy na magliligtas sa atin. Dumaraan man tayo sa napakaraming kasalanan, andyan ang ating mahal na Panginoon para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya napakaganda mga kapatid, kahit dumaraan ang napakaraming bagyo, unos, ngayon, no, sa bagyong Christine ba yan? Bagyong Christine, no? Grabe, patuloy tayo lumapit sa ating mahal na Panginoon. Siya lang ang Diyos at walang makakahigit sa Kanya. Ibigay natin ang lahat sa ating mahal na Panginoon ngayong araw. Ngayong araw ng Biyernes, patuloy nating ipahayag na ang ating Diyos ay buhay. At anumang pagsubok ang ating pinagdaraanan, anumang mga bagyo, no, sama-sama tayong manalangin. Di po mga kapatid, tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa oras na ito, sa umagang ito, na kami ay nagising sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa, panibagong kalakasan, panibagong pagpapala na Panginoon, nakikita niyo po ang ginaranas ng Pilipinas ngayon, Panginoon. Maraming mga lugar ang binabaha, Panginoon, sa Albay, sa Bicol, Panginoon, sa Isabela, sa north area, Panginoon. Dito rin, Panginoon, sa Cavite,
sa Batangas, sa Laguna, Panginoon, at ganoon din, Panginoon, sa mga nasalanta ng bagyo, Panginoon. I pray na tulungan niyo kami, Panginoon. Ang panalangin na ito ang maging dahilan ng aming pagtanggap ng biyaya, Panginoon. Patuloy naming maalala na Ikaw ang Diyos. Ikaw ang dakilang Diyos. At wala nang mas hihigit pa sa iyo, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, time will come, ay papanaw at mawawala. Ngunit ang iyong salita at ang iyong presensya ay mananatili hanggang wakas. Kaya, Panginoon, nananampalataya po kami na ang mga pagsubok na ito, ang aming mga kasalanan na nagagawa, Panginoon, ay patuloy nang lilinisin at aalisin. At makikilala namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming buhay. Kayo, Panginoon, nawa ang kumilos sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Kayo po ang magbigay ng wisdom and peace of mind na patuloy nilang maramdaman na mayroong Diyos na buhay. At alam namin, Panginoon, na ang oras na ito ay magiging dahilan ng pagpapala sa aming mga panalangin. Magiging daluyan ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.